Nako, eto mga babayan, no, matindi tong pag-uusapan natin ngayon dahil eto pong Office of the Vice President ni VP Sara Duterte ay nahuli po sa kanilang mga overpricing. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin at sa mga palagi pong nandiyan dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so eto mga babayan, ako matindi itong na-discovery po ngayon. Mga babayan, na ginawa po ng Office of the Vice President, mga babayan, no, para po sa kanilang pag-purchase ng iba't ibang kagamitan para po sa taong 2023 to 2024. No? Siya po ay na-flag down, mga babayan. Ito po yung balita. COA flags OVP on deficiencies on documentation on distributed 110 million welfare goods in 2024. Ito po yung isang balita, mga babayan. No? Na-flag down daw po ang OVP sa kanilang deficiencies in documentation on distributed 110 million welfare goods in 2024. Kababayan, sabi nga dito, here we go again. COA flags OVP on deficiencies. No, meron daw pong mga kulang-kulang na dokumento, mga babayan. Hindi pa nga nalilinisan ng dungis na korupsyon ni VP Sara noong 2022 at 2023 ay eto na naman, 2024. Mahirap talaga matigil ang pagnanakaw sa kaban ng bayan kapag hindi napaparusahan. Yan yung sinasabi natin, mga babayan, no? Na sila sumisigaw, no? Na ikulong ang mga korap, mga babayan. Pero paano tayo magkukulong ng korap ang ating gobyerno kung yung mga korap mismo ang gumagawa ng paraan para sirain ang ating administrasyon at ang gobyerno, mga babayan, at ang Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Gagawa at gagawa talaga sila ng paraan. Alam nyo, yung kasamaan po, mga babayan, kahit anong gawin nating kabutihan, kahit maganda yung ating intensyon, ang kasamaan ay gagawa at gagawa ng paraan para masira ang mga tao, no, na gustong gumawa ng kabutihan. Real talk yan, mga babayan. No? Totoo po yan. No? At ito po, no, sa isang balita, mga babayan, na aking ipapakita sa inyo, sinasabi, no, ng mga DDS, malinis daw po itong si VP Sara. Ayan, no? Napakagaling daw po ni VP Sara, mga babayan. Bakit may problema na naman ngayon? VP Sara, sabi dito, 3 taon ng top audit performer, OVP, muling nakakuha ng highest COA rating. OVP, muling nakakuha ng highest COA rating. Ito pong mga ganitong propaganda, mga babayan, ay muling naglalabasan ngayon matapos po, no, na ma-flag down ito pong Office of the Vice President. Siyempre, kailangan nila mag-counter ng propaganda. So, sino ngayon, mga babayan? Ang sa tingin ninyo, ang may mga trolls? Sino ngayon, mga babayan, ang may mga trolls? Advance sila eh. Actually, kahapon ko pa nakikita to, no, na talagang pina-flood nila yung social media ng mga ganitong information. No, na top audit performer daw ang OVP, mga babayan. Paano ninyo ipapaliwanag ngayon? Ito pong mga to, yung mga overpricing na yan. Sabi po dito, here's a rundown of the Office of the Vice President's equipment purchases of 2023 to 2024, covering laptops, CCTVs, vehicles, and other assets as reflected in the Commission on Audit's latest report,
mga kababayan. So ito daw po yung listahan mga kababayan ng latest report ng COA. Okay? So ito, tignan natin ha. Magko-compute tayo dito ngayon mga kababayan. Magano tayo? Mag-arithmetic tayo dito mga kababayan. At tignan natin, no? May katotohanan ba o malapit sa katotohanan ang presyo ng mga to? Okay, so bubuksan na natin ang ating mahiwagang calculator mga kababayan. Ayan, magka-calculate tayo. COA noted that the OVP appeared to have procured 13 laptops totaling to 3.92 million or roughly 300,000 each. Grabe naman laptop yan. Anong klaseng laptop yan mga kababayan? Putik na yan. Parang sobrang high-tech naman yung laptop na yan. Para saan ba gagamitin yan? Pang gaming ba yan? Pang gaming ata yung laptop na binili ninyo, hindi pang opisina eh. The list also includes CCTV units priced at about 200,000 apiece, mga babayan. Ang tibay na ito. Cameras at 144,000 each and MacBook Air units costing over 120,000 each among other acquisitions. From COA audit report for the OVP under notes to financial statement, mga babayan. Grabe, no? Hindi ako makapaniwala na ganito grabe yung hindi ko alam. No, kung overpriced ba to? No, imagine ninyo, 13 laptops. Mga babayan, 3.92 million. O halos 300,000 ang isang unit. 19 units of motor vehicles. Ano to? Mga motor siguro. Motor vehicles daw eh. 26,372,800. Tignan nga natin. 26,372,800. Divided by 19. Grabe, 1.3 million mga kababayan. Isang motor. Grabe naman yan. Ayan nakikita nyo ba? Compute nyo na lang. 1.388 million mga kababayan. Grabe naman ang halaga ng motor yan. Ano ba yan? Big bike ba yan? Big bike? Para saan ba gagamitin yung 19 units na motor na yan, na big bike na yan, ng Office of the Vice President? Baka mga BMW to, mga babayan, kasi pagka mga ganong unit, medyo mamahalin talaga eh. No? BMW versus mga ganyang klaseng motor, mga babayan, no? Mamahalin talaga yan. Diba? Yung mga unit na baka matataas ang CC nito. No, 13 units of laptop, mga babayan. Dito ako hindi makamove on. No, 3916 million, 3.9 million divided by 13 units. Wow! 301,230 pesos, mga kababayan. Isang unit ng laptop, 300,000, mga kababayan. Anong klaseng laptop yan? Doon sa mga marurunong po dyan sa laptop. Baka may nanonood sa atin. Paki-explain nga anong klaseng laptop to, mga kababayan. Gaano ka high-tech yung laptop na to? 7 units of CCTV. 1.4 million. 1,484,245. Divide natin. 7 unit ng CCTV. 212,035 pesos. Grabing high-tech naman ng mga gamit na to ng Office of the Vice President. Kapani-paniwala kaya to, mga kababayan? Totoo ba to? Yung mga CCTV ano dyan? Installer, supplier, baka may nanonood sa atin. Pa-check nga. Mukhang maganda-gandang kontrata to 1148,179. Divide natin sa 8 units ng camera. Grabe. 143,522.
Oh. Oh, kikita nyo ba? 143,522, mga babayan. Oh. Ewan ko kung nakikita ninyo ha. Pero 143,522. OBP Video Room. 755,250. 2 sets of generator sets. Yan, medyo maniniwala ako dyan, no? 2 units of sound system, 570,000. Dito ako medyo mga kababayan. Dito ako medyo napapaisip, no? 2 units of sound system, 570,000. Medyo, sa tingin ko hindi ko alam anong klaseng sound system to, mga babayan. Ano ba to? Pang mobile na ba to? Ha? Pang mobile ba yung kanilang gagamitin dito, mga babayan? Tingin nga. Baka mamaya yung ginamit ninyo dyan na amplifier, ano lang naman, mumurahin lang, mga babayan. No, may mga amplifier kasi na taga 10,000, 15,000 lang. No, meron nga mga magagandang klase, mga Kevlar 'Di ba? Pwede tayo makakuha sets baka nasa 20,000 lang o pinaka matindi-tindi siguro mga mga 50,000 mga kababayan. No? Kumpleto na 'yon, may mixer na 'yon, may amplifier na 'yan, may speaker na 'yan mga kababayan. No? Medyo naman tayo sa sound system, may alam naman tayo kahit papano. Pero 2 units sound system, kalahating milyon, 570,000. Wow! Mobile system ata yung pinapatayo ninyo. 4 units of aircon, 294,000, halos 50,000. Pwede pa yan mga babayan, or 60,000. Baka kasama yung installation, malayo-layo yung kakabitan, mga babayan, Ito matindi. 3 units of cabinets, 250,000. Ayan, Diba? 2 units of cabinets, 3 units of cabinets, 250,000. Anong klaseng cabinet to? Ano ba to? Modular cabinet ba to? Ha? Yung laminated, yung mga uso na nabibili ngayon, yung ina-assemble na lang, no? Ganon kamahal yung cabinet na yan. Para saan ba yan? May high-end ba na kusina dyan sa OVP? Grabe naman kayo. 2 units of Apple MacBook Air, 241,688. Tingnan nga natin kung totoo to mga babayan, no? MacBook Air, 241,000. 120,000 isang unit. Grabe naman. 1 set of conference system, 210,500. Ito, may tanong ako. Paki-explain ano yung conference system na to. No? Ano tong conference system na to? Napaka-generic. Diba? Kung titignan natin, napaka-generic. Mga babayan. Conference system, ano nakalagay doon? Sound system ba yan? Light system ba yan? No? Tables and chairs ba yan? Yan 210,000 na yan. Nakasama yung mga plato, pinggan. Ano pa ba? Plato, pinggan. Isa na nga yun. Plato, baso, mga ganon. No? Grabe naman to. Yung presyo na ito sa OBP. Yan natin. Ano pa? Ito mga babayan, Ano pa natin yan, 1 unit of air purifier, 179,000. 1 unit of biometrics, 120,000. Grabe, ganun kamahal yung biometrics na yan. 2 sets of workstation, 76,000. Ito, medyo mga modular workstation to, mga office, mga office partitions, mga ganyan, mga babayan. Medyo costly talaga yan, costly, medyo mahal. 1 unit of conference table. Ito, matindi, 69,000. Conference table. Ito, baka mahugan ito o naraton lamesa na to, mga babayan. 1 piece of AMS product key.
Okay, ano to? Apple Mac system siguro to, 59,000. And one piece of outdoor signage, 58,000. 2 units of bus intended for libreng sakay program, 12 million. Ito nakikita ko to eh. Nakikita ko lagi ito sa sa Quezon City. Yung bus na yan. Yung isa dyan. Nakikita ko dito sa Quezon City yan, mga kababayan, no? Yung bus na yan. Yung Office of the Vice President. Actually, minsan nagkasabay pa yan eh. OVP tsaka Office of the President. Magkatabi yan. No, hindi ko alam kung libre sa kayo para sa mga staff yun sa Office of the President. Pero yung OVP, yan, nakikita ko lagi yan. 10 units of multipurpose vehicle, 10 million. Okay, so sa mga hindi yung MPV kasi, mga babayan, iba-ibang klaseng sasakyan to eh. No, pwedeng pwedeng alam niyo Innova, pwedeng ganon, pwedeng Avanza, yan mga MPV yan eh. No, mga maliliit na sasakyan, pwedeng ganon. Pero pagka multicab lang ang binili, nako po. Pinakamahal siguro sa multicab is 70,000 mga babayan, no? Hindi aabot ng 1 milyon. High-tech siguro mga 80. Ganyan. Pero ito MPV 10 million. So siguro papasok to mga babayan, no? Baka mga Avanza, ganyan. Innova, ano pa ba? Mitsubishi Expander, baka mga ganyang unit. 1 unit of 10-wheeler wing van. Yan, medyo mahal talaga yan. 2 units of passenger van, 2 million 700. Ito, baka yung yung mga malalaking van. No, 6 units of biometric and facial recognition, 7 sets of CCTV system. Ito nakakapagtaka rito. Meron na sila dito sa una, no, na CCTV, units of camera, 1.48. Check ulit natin dito. Meron na naman, 7 sets of CCTV system, 1.3. 1.383. Yung isa kanina, 1.484 yung CCTV, 7 units. So, ngayon, meron na naman dito CCTV, mga babayan. Multipurpose ba, 980. 10 units motorcycle. Ito, yung sinasabi ko. Meron 10 unit na motorcycle na 970,000. 17,000, mga babayan. Pero doon sa isa, 19 units of motor vehicle, 26 million. So, 1 milyon mahigit talaga. So, mas high-end yun, mga babayan. No, anong klaseng motor kaya yun? Kasi kung dito nga, nakabili sila, kung nagtitipid sila, 917,000, 10 unit. Kahit i-times to mo to is 1.8 lang. No? 20 units na yun, mga babayan. Pero para bumili ka ng 19 units, na ng motor vehicles or motorcycle siguro yan. Hindi natin alam kung ano yung motor vehicles na yan, mga babayan. Hindi naman naka-indicate. Medyo mahal yon. No, 12 air conditioning units. Ito siguro window type, no? 80,000, pwede na rin. Pero mahal pa rin yun, 80,000. So split type siguro to, mga babayan. 10 units of volt. Volt para saan? Grabe. So ito, mga babayan, may canopy pack, customized podium, teleprompter, generator set, kailangan talaga yan, gigabit switch. Grabe naman to mga to. 13 units of camera, 714,000. No? Ano sabi dito, mga babayan? I think mostly are overpriced. No? Overpriced daw, mga babayan. Tignan natin lahat ng komento dito. Overpriced, yan sabi. Anong klaseng laptop kaya? Tanong klaseng air purifier kaya yan? 10 units of volt talagyan ng Confi funds. 2 gigabit switches, total 362,000. One whole server na yata yan. 2 units, bus, 6 million each. Sobrang mahal. Di ba? Yung mga nakakalam ng presyo eh. Hindi nyo maloloko yung taong bayan.
Huwag niyong lokohin yung taong bayan. Yun ang problema dito, mga babayan. Kagaya nga na sinasabi natin, ginagawang bobo at tanga isang bayan ng Pilipino. Ang problema ito na ilalabas. Talaga yung transparency, kailangan talaga yan. No, yan ang pinaka-importante sa lahat, yung transparency. Ngayon, sabihin nyo, no? Top audit pa rin ba ng COA? VP Sara? Sabi dito, the Commission on Audit has flagged the Office of the Vice President for deficiencies in documentation on the distributed welfare goods worth 110.1 million in 2024. Sabi dyan, mga babayan. In 2024 annual audit report released December 1, the COA said a review of the transaction affecting the welfare goods expenses amounting to 110 million for calendar year 2024 revealed prevalence of deficiencies in the documentation in the distribution of welfare goods. So sinasabi na may kulang, mga babayan, no, sa documentation nila. It said that one of the deficiencies is the failure of the OVP to provide a verified and certified master list of beneficiaries, situation report, and mission order, which should have been prepared before the start of distribution of welfare goods, amounting to 61,875,816. So may sabit na naman dito si VP Sara, mga babayan. So another investigation na naman dapat to. Diba? Yung mangyayari dyan. Okay? So ayan, ano masasabi po ninyo dyan, mga babayan? No? I-comment sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs Hits ng Pops TV. Peace.